May tensyon sa mga alagad ng batas habang tuloy ang paghahanap kay Nancy Guthrie. 13 araw na mula nang kunin siya sa kanyang bahay ng gabi. Isang ulat ang nag-aakusa sa sheriff ng Pima County na hinaharangan nito ang FBI sa pagkuha ng ebidensyang kailangan sa kaso. Ngayon, gumaganti na ang sheriff habang lumalabas ang higit pang ebidensya. Sa misteryong ito, kami ang sumusubaybay sa kasong inihahain ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Stewart. Ipakikita ko sa inyo ang mga larawan mula sa video na naipost online sa iba't ibang lugar. Pero ayon sa TMZ, sineseryoso ito ng mga autoridad at iniimbestigahan na nila ito. Ipinapakita sa video ang isang lalaki noong Enero 23 na sinadyang naglalakad pa atras sa harap ng hagdan ng isang bahay, mga 6.5 milya mula sa bahay ni Nancy Guthrie. Ibinablor ng TMZ ang mukha ng lalaki, ngunit sinasabi nilang may balbas siya. Kahawig ito ng balbas na makikita mo sa ilalim ng ski mask na suot ng lalaki. Sa harapang hagdan ng bahay ni Nancy Guthrie noong Pebrero, isa sa mga larawang inilabas ng FBI nitong linggo. Ang bidyong ito ay kuha bandang alas 5 ng umaga. At pagkatapos, mabilis na umalis ang lalaki nang muling tumahol ang aso. Hindi pa natin tiyak kung siya nga ang kumuha kay Nancy Guthrie. Hindi pa malinaw kung may magiging saysay ito sa investigasyon, pero ayon sa TMZ, tinitingnan ito ng mga autoridad at sineseryoso nila ito. Bago talakayin ang bagong ulat ng Reuters tungkol sa mga autoridad sa kasong ito, pag-usapan muna natin ang bagong labas na ebidensya. Gusto kong tingnan mo ang mga larawang ito dahil inilabas ito ng FBI noong Huwebes ng gabi at ipinapakita raw dito ang uri ng backpack. Ang suspek, ang armadong individual, ay nakita sa surveillance video na suot ito sa harap ng porch ni Nancy Guthrie bandang oras na siya ay nawala noong Pebrero 1. Ngayon, ang backpack ay isang 25 litro na Ozark Trail Hiker Pack backpack at ang tanging lugar na maaari kang makakuha nito ay sa Walmart ngayon. Maaaring ito ay malaking pag-unlad sa kaso at sa paghahanap sa taong nahuli sa surveillance sa porch ni Nancy Guthrie noong umaga ng kanyang pagkawala. At makikita mo sa video na inilabas ng FBI ang taong may maskara na suot ang backpack na iyon at punong-puno ang backpack na iyon. Hindi pa rin malinaw ang laman nito at kasabay ng mga larawan ng backpack, naglabas ang FBI ng opisyal na paglalarawan ng taong ito sa unang beses. Lalaki raw ang suspect, may taas na 5'5" o 5'10" at karaniwang pangangatawan. Kahit maliit na impormasyon, makakatulong ang taas para maalis sa listahan ang mas matangkad o mas mababa na mahalaga rin. Dinoble na rin ng FBI ang halaga ng perang iniaalok nila bilang gantimpala para sa impormasyon. Nahahantong sa pagkakatagpo kay Nancy Guthrie o sa sino mang responsable sa pagkuha sa kanya. Ang gantimpala ngayon ay $100,000. Isa pang mahalagang ebidensya sa kasong ito ay maaaring ang maraming guwantes na naiulat na natagpuan at ngayon ay sinusuri para sa DNA. May ilang kontrobersya sa pagsusuri ng mga guwantes na yon. Tatalakayin natin to mamaya. Kinumpirma ng mga autoridad sa media na may natagpo ang pares ng guwantes sa malawakang paghahanap sa kapitbahayan ni Nancy. Hindi pa malinaw kung konektado ang mga guwantes sa kaso ni Nancy. Ayon kay Sheriff Chris Nanos ng Pima County sa KVOA Television sa Tucson, maraming guwantes ang natagpuan sa kanilang paghahanap. May ilang natagpuan na mga 10 minuto ang layo sa silangan ng tinitirhan ni Nancy at may ilan ding natagpuan na halos 10 minutong biyahe sa kanluran ng tinitirhan ni Nancy. Nagpanayam si Sheriff Nanos sa Fox News at sinabing walang natagpuang guwantes sa bahay ni Nancy Guthrie o sa kanyang ari-arian. Tinanong din siya tungkol sa mga ulat na nagsasabing may miyembro ng pamilya Guthrie na responsable sa pagkawala ni Nancy. Aniya, ang pamilya ay lubos na nakipagtulungan, lahat ng aming hiningi ay ginawa nila. Magulo na sa labas dahil sa paratang sa pamilya. Hindi pwedeng akusahan ng mabigat na krimen ang mga tao ng walang ebidensya. Sa parehong panayam, sinabi rin niya, walang talaga ang natatanggal sa listahan. May bagong panawagan para sa surveillance video mula sa mga kapitbahay ayon sa mga autoridad. Noong Huwebes, hiniling ng sheriff ng Pima County ang mga may home surveillance cameras na magbigay ng video. Mula Enero 1 hanggang Pebrero 2, 2026 sa loob ng 2 milyang radius sa bahaging ito ng bayan,
ito ay sa East Skyline Drive at North Campbell Avenue. Sabi nila gusto nila ng anumang video tungkol sa sasakyan, trapiko, naglalakad, o kahina-hinalang aktibidad. Ngayon, 4 na minutong biyahe patimog mula sa interseksyon ang bahay ni Nancy. Sinabi ng pulis na kinokontak nila ang mga may kamera sa Neighbors app at hinihiling sa sino mang nanonood. Kapag nakatanggap ka nito, may asul na check na marka. Naglabas ang sheriff ng link sa X para sa pagsusumite ng mga video bilang ebidensya. Dati, ang pulis ay kumukuha lang ng video sa tiyak na oras. Ayon sa KVOA, hinihinga ng surveillance footage ang mga residente ng Catalina Foothills area ng Tucson, tirahan ni Nancy. Meron silang hinahanap sa ilang tiyak na oras. Enero 11 sa pagitan ng 9:00 ng gabi at hating gabi, na humigit kumulang 22 araw bago kinuha si Nancy. Gusto rin nila ng kuha mula sa umaga ng Enero, 31 sa pagitan ng 9:30 ng umaga at 11:00 ng umaga. Ayon sa kanila, ito ay dahil sa isang kahina-hinalang sasakyan sa Via Entrada, bandang 10:00 ng umaga. Ngayon, habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Nancy, mukhang may ilang nagsisihan umano sa loob ng investigasyon. Kailangan nating pag-usapan ito, Pima County Sheriff Chris Nanos. Inamin niyang may mga bagay na sanay ginawa niya ng iba kung mauulit ang investigasyon. Inamin niya na sanay iba ang ginawa niya sa pagbabalik ng bahay ni Nancy Gatray sa pamilya nito, imbes na gawing crime scene. Patuloy na nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga autoridad sa loob ng ari-arian pati na rin sa mga lupang nakapaligid dito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mukhang ang presyo ng kasong ito ay nagdudulot ng sisihan at maging ng kalituhan. Naglabas ng nakakagulat na ulat ang Reuters nitong Huwebes ng gabi. Ang ulat ay may dateline sa Washington District of Columbia at binanggit ang isang United States law enforcement official na may alam sa kaso. Sinabi ng source sa Reuters na hinaharangan ni Sheriff Chris Nanos ng Pima County ang FBI sa pag-access ng ebidensya sa kaso ni Nancy Gatray. Hindi pinangalanan ang source na to, walang nakalagay na pangalan. Ayon sa source, humingi ang FBI sa sheriff ng ebidensya kabilang ang guwantes mula sa bahay ni Nancy Gatray para iproseso. Sa crime lab ng FBI na nasa Quantico, Virginia, sinasabi sa ulat na iginiit ni Sheriff Nanos na gumamit ng pribadong laboratorio sa Florida. Ayon sa source, pinapabagal ng hakbang na yon ang tulong ng FBI sa kaso. Ayon sa source, nagkaroon ng aberya sa kaso, ngunit hindi na siya nagbigay ng detalye ngayon. Sa simula, nung nagbigay ng maraming press conference si Sheriff Nanos, no? Sinabi niya na isinasantabi ang mga ego. Tingnan mo, walang ego dito. Kami, dito sa bahagi ng bansa na ito, tatanggap kami ng tulong mula kanino man. Hindi ito tungkol sa kung sino ang namumuno. Simula ng kontakin namin ng FBI, napakabait nila at sinabi nilang tutulungan nila kami sa anumang kailangan namin. Pero may mga tao na hayagang pumupuna kay Nanos habang nagpapatuloy ang kasong ito noong Huwebes. Sa palabas na ito, nakausap namin ang dating miyembro ng Pima County Sheriff's Department na si Chief Deputy Rick Castigar na nakakakilala kay Chris Nanos. Nagbigay na siya ng maraming panayam, hindi lang sa amin, kung saan pumupuna siya kay Nanos at sinasabing hinahayaan nitong mangibabaw ang ego niya. Ito ang sabi niya sa amin. Kilala ko ang mga tao at individual sa Pima County Sheriff's Department. Personal kong nakasalamuha sila sa loob ng mga dekada at lahat kami ay may kanya-kanyang personalidad. Pero ang taong namumuno ngayon sa grupong ito ay may malawak na karanasan sa investigasyon. Pero sa kasamaang palad, hindi niya kayang magbahagi ng atensyon dahil sa kanyang ego. At naniniwala ako na iyon ang naging problema para sa investigasyon simula pa lang. Kaya si Nanos ay hindi na rin matagal nagbibigay ng press conference kasama ang maraming miyembro ng media bilang tugon sa ulat ng Reuters. Pero sinabi niya sa mga lokal na istasyon ng telebisyon sa mga one-on-one na panayam noong Huwebes ng gabi na ang kwentong ito ayon sa kanya ay hindi totoo. Tinanggihan niya ang mga paratang sa ulat ng Reuters at sinabi sa COA na malayo sa katotohanan ang kwento. Ayon sa kanya, matagal nang may ugnayan ang departamento nila sa isang pribadong laboratorio sa Florida. Ayon sa ulat ng Reuters, nagastos ng $200,000 sa pribadong laboratorio sa Florida. Sa panayam ng KVOA, sinabi ni Nanos na libre ang pagsusuri ng ebidensya ng laboratorio ngayon. Ito ang sinabi niya sa istasyon ng telebisyon tungkol sa kung bakit ang laboratorio sa Florida ang gumagawa ng pagsusuri imbes na ang laboratorio ng FBI. Sabi niya, quote, "Sa totoo, gusto lang ng FBI magpadala ng isa o dalawa.
Ang tinutukoy niya ay mga guwantes na nakita malapit sa krimen, mga 1 milya o 1.5 milya ang layo. Sabi ko, bakit ganon? Ipadala na lang natin lahat sa lugar kung saan naroon lahat ng DNA, lahat ng profile at marker. Pumayag sila, may punto naman. Kaya meron kang sheriff doon na umaamin na gusto niyang gamitin ang pribadong laboratorio sa Florida. Sabi niya, sang-ayon ang FBI sa hakbang na ito at maganda ang komunikasyon sa pagitan ng Pima County Sheriff's Department at FBI. Sabi niya na magkakampi sila sa pagtutol sa malaking ulat na ito mula sa Reuters. Ayon sa kanya, lahat ng desisyon sa kasong ito ay napag-uusapan na kasama ang FBI. Tingnan mo, ano man ang totoo tungkol sa ego at access ng mga tagapagpatupad ng batas sa kasong ito. Ang lahat ay nagkakasundo na 2 linggo nang nawawala si Nancy Guthrie. 84 mula sa kanyang bahay at hanggang ngayon hindi pa rin alam kung nasaan siya o sino ang kumuha sa kanya. Hindi pa rin natin kilala kung sino ang nasa surveillance video. Kahit maraming ahente at deputy na nagtatrabaho araw-gabi para sagutin ang mga tanong na iyon. Ngayon nakita nating patuloy na hinahalughog araw-araw ang bahay ni Nancy at ang kanyang kapitbahayan para sa mga posibleng palatandaan. Nakita rin natin na ang bahay ni Annie Guthrie ay naging lugar ng maraming pagsisiyasat, pati na rin ang kanyang kapitbahayan. Siyempre, ang bahay niya ang huling lugar na pinuntahan ni Nancy bago siya umuwi. Makalipas ang ilang oras, kinuha siya noong madaling araw ng Pebrero 1 ayon sa Pima County Sheriff. Wala pa silang suspek o pinaghihinalaan sa ngayon. Inilunsad nila ang search warrant sa bahay ng lalaking inaresto noong nakaraang linggo sa Rio Rico, Arizona, malapit sa United States-Mexico border, ayon kay Sheriff Nanos. Sa isa pang panayam sa lokal na balita, sinabi niya na posible pang may ma-detain na iba sa kasong ito. Pinalaya ng mga autoridad ang lalaki na ang pangalan ay Carlos. Matapos ang ilang oras ng pagtatanong, sinasabi niya na siya ay lubos na inosente. Iniulat ng ABC News na natukoy ng FBI si Carlos base sa impormasyon ng paggamit ng cellphone at datos ng trapiko. Ngayon, hindi tiyak kung alin sa mga iyon ang nag-udyok sa kanila na kausapin ang taong ito sa kanilang paghahanap kay Nancy. Ngayon, iminungkahi ni Carlos na bilang isang tagapaghatid sa araw sa Tucson, posible na baka naghatid siya ng package sa bahay ni Nancy. Sinabi ng biyenan ni Carlos sa mga reporter na ipinakita ng pulis ang surveillance photos at tinanong kung iyon ang manugang niya, ngunit sinabi niyang hindi. Pero kapag narinig mo yon, mapapaisip ka, naniwala ba talaga ang mga pulis nung inaresto si Carlos na siya ang nasa surveillance photos? Sa panayam sa Fox News noong Biyernes, sinabi ni Sheriff Nano na maraming dahilan sa pagpunta kay Carlos. Pero kontento na siya ngayon sa alibay nito. Ngayon, lahat ay nagtatanong kung sino talaga ang taong iyon. At gusto kong tingnan mo itong post sa Facebook dito. Ito ay mula sa babaeng kinilala ng Guinness Book of Records bilang pinakamatagumpay na forensic artist sa mundo. Sa post na ito na kumakalat sa social media, binanggit ang artist na si Lois Gibson. Ipinost niya ito sa Facebook. Hindi ito official na sketch ng suspect na naaprubahan ng mga autoridad. Yan ang disclaimer bago natin ito pag-usapan. Sabi ng forensic artist, hinulaan lang niya ang hitsura ng lalaki kung walang maskara. Sabi niya, ginamit niya ang mga surveillance images na nakita natin para subukang buuin ang itsura niya. Ulitin ko, hindi siya katrabaho ng mga pulis at investigador at walang komento ang investigador sa kanyang sketch. Isa lang itong bagay na nakita namin sa social media at gusto naming ibahagi ngayon. Ito ay inilalabas ng pulis para sa publiko. Ito ang bagong poster ng nawawalang tao mula FBI kasama ang updated na halaga ng gantimpala. Kasama rito ang mga larawan ni Nancy Guthrie at nang posibleng kumuha sa kanya nung unang oras ng Pebrero 1. Kung meron kayong impormasyon kung nasaan si Nancy Guthrie, makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff 520-351-400. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa FBI, 1800 call FBI o pumunta sa tips.fbi.gov. Kasama natin ngayon si Kurt Dab, retiradong homicide detective ng Pima County, para pag-usapan ang kasong ito. Salamat sa pagsama dito sa Law and Crime. Iba't ibang anggulo ang nangyayari ngayon sa kwentong ito pero para sa iyo lang. Bilang investigador ng mga pagpatay sa Pima County, sigurado akong malapit ka sa kasong ito at kilala mo ang mga sangkot. 13 araw na ang lumipas. Saan mo hahanapin kung ikaw ang may hawak ng kaso?
Pare, susundan mo ang bawat posibleng lead na makukuha mo. Alam ko na parehong nakatanggap ng libu-libong lead ang Sheriff Department at FBI na kailangang salain, pero umaasa akong sinusundan pa rin nila ang mga ito. Sa tingin ko, yung mga nakita natin nitong mga nakaraang araw, tulad ng may natagpo ang gamit sa gilid ng kalsada, na sa pagkakaalam ko ay isang itim na latex na guwantes. Pumunta sila kahapon para magsukat. Ang FBI may malaking pop-up tent sila sa harap para makapagsukat sila. Kaya sa tingin ko, mahalaga na mag-focus pa rin sila sa pagsubaybay ng mga lead. Ano masasabi mo ngayong nire-record natin ito? Mainit ang balita matapos lumabas ang Reuters article kagabi na sinasabing hinaharangan ng sheriff ang ebidensya. Alam mo, Ayon sa FBI, may ebidensya, pero sabi ng sheriff hindi raw totoo yon. Matagal na rin nilang ginagamit ang pribadong laboratorio sa Florida. At sa totoo lang, alam mo, nagkakaisa ang FBI at ang opisina ng sheriff. Hindi ko ma-imagine ang bigat ng dinaranas niya bilang sheriff. Ano masasabi mo sa kwentong yon ngayong lumabas na at sa mga pahayag na lumalabas? sa totoo lang, naging matindi ang kritisismo ko sa paraan ng paghawak ni Sheriff Nanos sa investigasyong ito. Karamihan sa mga nakita ko, alam mo, ay malulutas naman. Kailangan lang sagutin ang mga yon sa korte kung umabot doon. Pero oo, ginamit ng departamento ng sheriff ang DNA Labs International. Sa tingin ko, ito yung DNA Labs International na malapit sa Coconut Creek, Florida. Ginamit nila at ako rin ang paraang iyon sa halos buong 7 taon ko ng pag-iimbestiga ng mga kaso ng pagpatay. Hindi na bago sa amin o sa sheriff. Pasensya, wala na akong connection sa kanila ngayon. Hindi na bago sa departamento ng sheriff na ipadala agad lahat ng aming DNA kapag nakuha na namin ito, lalo na sa isang kasong mataas ang profile tulad nito sa DNA Labs International Labs. Ang iniisip ko kung kaya ng FBI gawin ito. Mas mabilis matatapos, mas mura pa. Walang dahilan para hindi gamitin ng FBI. At nabasa ko ang artikulo na lumabas mula sa Reuters. Alam mo, isang hindi pinangalanang opisyal ng FBI ang nagsabi noon. Nagkaroon ng hilahan sa tingin ko sa pagitan ng mga ebidensyang ipinadala. Ang pagkakaintindi ko ay ang ilan sa mga ebidensya ay ipinadala sa DNA Labs International Labs sa Florida. Minadali, parang ipinadala agad doon at minadali talaga. Pero ang problema, tumatanggap sila ng DNA mula sa iba't ibang bahagi ng bansa doon. Minadali talaga namin, gusto naming makuha agad ang resulta sa loob ng 1 o 2 araw, tama ba? Hindi talaga ganun ang sistema, alam mo. Sa mga pribadong laboratorio, may mga kontrata sila sa ibang ahensya at may mga takdang oras silang kailangang tapusin para sa pagproseso ng DNA. O kaya, alam mo na, nagkakamali sila sa kontrata nila. Nabasa ko sa artikulo na sinabi ni Sheriff Nanos na pumayag daw ang FBI pero di ko alam kung totoo nga. Sa tingin ko isa lang itong pagkakamali sa proseso. Kapag meron kang teknolohiya at eksperto ng FBI na handang tumulong dito, para sa akin doon na lang dapat dinala yon pero opinion ko lang. O makikita natin kung paano. Alam mo na, sa akin hindi pa ako naging bahagi ng investigasyon kaya mahirap din para sa marami sa publiko. Kapag nakita mong Washington District of Columbia, ang dateline na ng kwento, tulad ng naranasan ko, isipin mong may nagsusulat na hindi taga-Arizona. Ano kaya ibig sabihin nun? At alam mo, pero malinaw naman, ikaw ay isang taong alam kung paano gumagana ang mga ganitong bagay. At alam mo, meron nito. Sa tingin ko, umaabot ka sa puntong ito ng investigasyon, 13 araw na ang lumipas. Alam mo rin, maaaring hindi naman talaga matagal ang ilang pagkakataon sa kabuuan ng mga bagay. Sa tingin ko, dahil sa atensyon ng publiko, nagsisimula ng mauwi sa pagkadismaya ang mga bagay. Alam mo yon, isang ebidensya na itinuro nila na inilabas ng FBI kahapon ay itong backpack. Parang isang backpack ito na eksklusibong binebenta sa Walmart, sabi nila. Gaano kalaking bagay yon? Kung gusto mong malaman kung sino ang nasa surveillance camera, Malaking bagay yon. Gusto mong malaman kung kailan binili ang mga backpack na to, alam mo yon, posibleng matunton kung sino ang bumili ng mga backpack na yon at kung magagawa mong kumbinsihin ang Walmart na ibigay ang impormasyong yon gamit ang subpoena, search warrant o alam mo na kusa nilang ibigay. Malaking bahagi ito ng investigasyon dahil bibigyan ka nito ng ideya kung kailan binili ang mga backpack na to. At magkakaroon ka ng paraan para imbestigahan kung sino ang mga taong ito.
Sa tingin ko, malaking impormasyon ang lumabas. Nagdarasal ako na sana mahanap at makausap nila ang mga taong ito para malaman kung may kinalaman sila. Kapag pinanood mo ang surveillance video, makikita mo ang taong ito na nakamaskara. Pero bahagya pa rin kita ang mukha niya kahit naka-ski mask. Marami namang paraan para magtago ng mukha. Kapag pinanood mo sila, may napansin ka bang kakaiba sa kilos nila? Marami akong napansin na sa tingin ko'y makakatulong para makilala siya. Una, ang paraan ng paglalakad niya. Alam mo yung paraan niya ng paglalakad, yung mga kilos niya? Para sa akin, parang medyo nakalaylay ang kaliwang balikat niya. Yung ilong, yung bahagi ng bigote, at yung goatee nakita mo. Yung paraan ng pagyuko niya, maraming natatanging katangian. At kahit sino na kilala mo na kaibigan ng isang tao, alam ang kanilang mga kilos, alam ang paraan ng kanilang paglakad, alam ang paraan ng kanilang pagsasalita. Kahit wala tayong audio, hindi natin alam kung may sinasabi ang taong ito. Pero sa tingin ko napaka-importante talaga nitong impormasyon na ito na mailabas. Ano pa ang gusto kong makita? Pasensya na kasi alam mo na nasa araw 13 na tayo, papasok na sa araw 14. Umaasa ako na may itinabi ang FBI na ilang bahagi ng video, pero sana nire-review nila ulit ang kanilang desisyon tungkol sa paglalabas ng ilan. Sa tingin ko malaking tulong yon. Bakit nila gagawin yon? Kasi, alam mo, kapag ganitong mga kaso at may hinahanap kang tao, alam mo yon. Madali para sa akin na sabihin na, bakit hindi na lang nila ilabas lahat at hayaang makita ng lahat para matulungan sa paghahanap? Bakit pa isa-isa lang ang inilalabas, imbes na, ito lahat ng nakuha natin mula sa surveillance camera, ilabas na natin sa publiko. Well, pwedeng maganda at pwedeng hindi maganda. Kapag ini-interview ko ang mga suspect sa pagpatay, minsan ipinapakita ko sa kanila ang ilang bahagi ng investigation na napatunayan at nakumpirma kung nandun talaga sila. Kahit madalas nilang itanggi sa harap ko, alam mo yun, ipinapakita ko pa rin sa kanila minsan. Karamihan ng ebidensya na meron kami, umaasa akong ma-realize nila yon. Nahuli na ako kaya ikukwento ko na ang kwento ko. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko sa tingin matalino na ibunyag lahat ng ebidensya na meron sila, pati na lahat ng video na ebidensya. Pero sa tingin ko, may ilang bahagi nito na makakatulong kung ilalabas. Tulad ng paano nakapasok ang taong ito sa bahay. Dumaan ba talaga siya sa harapang pinto? Nakita nga natin siya ron pero ibig bang sabihin doon siya pumasok? Maaring dumaan siya sa likurang pinto, maaring dumaan siya sa bintana. Kaya ilan yan sa mga bagay na sa tingin ko makakatulong at kailangan mong maintindihan na dahil mataas ang profile ng kasong ito, umaabot na ito sa buong mundo. Makakatanggap ka ng mas marami pang mga tip at information habang mas marami kang inilalabas na detalye na maaaring maging maganda. At masama rin ito dahil kailangan mo talagang pagdaanan at suriin ang lahat ng mga tip na yon para malaman kung alin ang totoo at alin ang walang kwenta. Ano ang palagay mo sa latex na guwantes? Kasi, sa isang banda, alam mo, pinapanood mo ang video at nakikita mo yon. At parang heto na, alam mo, nakikita mo ang larawan mula sa New York Post. Sa palagay ko, maraming tao online ang na-excite dahil iniisip nilang mahalagang ebidensya ito. Pero 2 linggo na itong nakatambak lang sa gilid ng kalsada. Sino ba talagang nakakaalam kung sino ang may guwantes at baka nagkataon lang na naiwan yon? Parang kapag naririnig mo ang tungkol sa mga guwantes na ito. Ayon sa sheriff, may ilang guwantes na natagpuan mga 10 minutong layo mula sa bahay niya. Gaano nga ba kalaki ang epekto nun? Sa totoo lang, gaano kalaki ang tsansa na makita mo yung taong nag-iwan ng guwantes sa kalsada? Alam mo, kailangan mong pag-isipan yan sa iba't ibang paraan. Pwede niyang ginawa yon at sinasabi ko siya, kasi ang teorya ko ay yung individual sa pintuan ay isang lalaki. At naniniwala rin ako sa teorya ko na, o may isa pang teorya na alam mo yon na merong maraming individual. Kapag inisip mo kung gaano kakomplikado ang investigasyon sa lohistika, makikita mong mahirap magawa ito ng masamang tao. Mukhang may dahilan para isipin na, alam mo yon na higit sa isang tao ang sangkot dahil nahanap ang guwantes. Hindi ko alam kung ilang araw, siguro 9 o 10. Nakakabahala na natagpuan ito pagkatapos ng ilang araw pero hindi naman ito naging hadlang sa korte. O hindi, alam mo yon hindi naman ito hindi malalampasan sa korte. Pero ang DNA, gaya ng alam natin, ay sobrang madaling masira. Pero kahit ganon, bibigyan ko ng papuri ang DNA Labs International Labs dito.
Nagsaliksik ako ng mga kasong pagpatay at minsan naging pangunahing investigador. At nakuha nila ang DNA mula sa isang ginamit na shell casing, touch DNA mula sa isang ginamit na shell casing. Na sa pagkakaalam ko, unang beses na nangyari iyon sa ahensya namin, unang beses na nangyari iyon kailanman, sa DNA Labs, International Labs man lang. Dahil nandun ang guwantes na expose ito sa mga elemento. Hindi ko iniisip na yung masamang tao o mga masasamang tao ay, alam mo yun, nagtatapon ng mga guwantes o mga gamit na dala nila. Pero sa kabilang banda, alam mo yun, paano kung si Nancy ay nagawa niyang magdulot ng kaguluhan sa loob ng kotse, alam mo yun, lumaban ng kaunti. Baka nakakuha siya ng guwantes, baka nakakuha siya ng piraso ng damit at naitapon niya ito palabas ng sasakyan. At sinasabi kong sasakyan dahil hindi ko iniisip na nilakad lang nila si Nancy sa kalsada papunta kung saan man sila nagpunta, malinaw na nasa sasakyan sila. Kaya maaring maganda o masama ito ngunit hindi mo malalaman ang dahilan hanggat hindi tapos ang investigation. Pagdating ko rito, napansin ko ang ilang agam-agam tungkol sa mga traffic camera at kung kaya nitong makuhanan ang nakatakas na sasakyan. Alam ko na pumunta ang mga pulis sa Circle K gas station para kumuha ng surveillance video ng sasakyan. Ano ang lagay ng traffic camera sa Pima County? Sa Pima County, lahat ng traffic camera ay hindi talaga nakalagay sa mga street light, alam mo yon, sa mga red light. Narinig ko kahapon. Alam ko si Dot ang namamahala doon pero hindi yon para sa pag-record ng mga sasakyan. Hindi ko alam kung ano ang nire-record nila pero yun ang narinig ko kahapon. Maaring mali ang intindi ko pero sigurado ako ron. Hindi ito recording system na pwede mo lang balikan at i-type ang petsa at oras para makita ang intersection na yon. Tuloy-tuloy ang pagre-record nito at nagre-record ito ng paulit-ulit. Kaya talagang nakakainis yun para sa investigasyong ito. Gayunpaman, ang mga daanan ng labasan na ginamit noong mga unang oras ng umaga. Maraming mga negosyo dahil ang lugar na yon ay napapalibutan ng mga pangunahing kalsada, mga pangunahing daanan sa loob ng lungsod at ng lalawigan. At gaya ng maiisip mo, may mga negosyo sa lahat ng dako, kaya umaasa ako na pinuntahan nila ang bawat negosyo, hindi lang ang Circle K sa Oracle Road. Sa puntong ito, patuloy din naming nakikita ang mga pulis, FBI at mga empleyado ng PIMA County Sheriff's Department na bumabalik sa bahay ni Nancy araw-araw. May nagtanong, ano pang mahahanap mo rito na di mo nahanap kahapon? Bakit ka bumabalik at tinitingnan pa rin ang lugar na ito? Ganon din sa bahay ni Annie Guthrie, paulit-ulit silang bumabalik. Bakit mo sa tingin ginagawa nila iyon? Ayos lang, natutuwa akong tinanong mo yan dahil isa yan sa mga pangunahing dahilan kung bakit ako nagsimulang magpakita at tumulong sa investigasyong ito. Hindi talaga alam ng karamihan ang proseso ng investigation. Kung di ka pulis o nagtatrabaho sa pulisya, di mo malalaman ang mga ito. Pero kapag pumunta ka sa isang lugar at nag-imbestiga ng isang krimen, kahit ano pa yan, kung pagnanakaw lang ng hose sa hardin o alam mo na pagpatay o pagdukot, may mga hakbang na dapat gawin. Concern ko sa investigasyong ito mula simula at kaya ako naging critical kay Sheriff Nanos na tila namumuno rito hindi bilang mga detective. Siya ba ang nagdesisyon na linisin ang lugar ng krimen? Alam mo ilang oras o isang araw pagkatapos ng pagdukot, mas maganda sana kung na-secure ang lugar ng krimen ng ilang araw. May mga nagsasabi na kailangan ng deputy doon, pero nandun na ang mga deputy. Alam mo, pwede sanang isinara ang lugar na yon at napanatili sana ang integridad ng eksena. Habang pinalalalim mo ang investigasyon, nagsasagawa ka ng panayam, kumukuha ng video footage, at technical na datos mula sa FBI camera system. Pagkatapos maaari kang bumalik doon, alam mo makalipas ang 2, 3 o 4 na araw at kunin ang ebidensyang yon. Pero ang pagkakaiba, nakontrol na sana ang lugar ng insidente, kaya wala kang magiging tanong tungkol sa chain of custody. Ngayon may kailangan silang sagutin tungkol sa chain of custody. Pero muli, hindi naman yan kakaiba, kasi gaya ng sinabi ko, sa kahit anong investigasyon, habang tumatagal ka sa pag-iimbestiga, mas marami kang natutuklasan. Hindi mo talaga alam ang isang bagay hanggat hindi mo pa ito natututuhan. Sa puntong ito, ibig kong sabihin, at alam mo, maaaring mahirap sagutin ang tanong na ito. Pero parang, alam mo, ilan sa mga tao, sigurado ako, na nag-iimbestiga sa kasong ito. Alam mo, sa bayang ito,
Ikaw mismo ay nag-imbestiga na ng mga seryosong krimen. Pero 13 araw na ang lumipas. Gaano ka kasigurado na malapit na tayo? Base sa naririnig mo, sa pag-alam ng kahit ano, sa kasong ito, kung sino ang gumawa nito or ang paghahanap kay Nancy Guthrie. Well, gaya ng sinabi ko, alam mo, ang mga detalye ng isang krimen na ganito ay nakakabaliw kapag talagang umupo ka at pinag-isipan ito. Kung uupo ka at isusulat mo, alam mo yung mga hakbang na kailangan mong gawin para matagumpay na makidnap ang isang babae, panatilihing buhay siya sa, alam mo yon, kung saan man, talagang nakakabaliw. Kaya, malaki ang kailangang gawin nila. At talagang naniniwala ako, alam mo, sa loob ng maikling panahon, makakakuha tayo ng mga resulta mula rito. Humigpit na ang mga tornilyo, nailabas na ang video at kilala na siya ng publiko. Lahat ng internet sleuth sa mundo ay tinutukoy kung sino ang lalaking ito. Diyan nagsisimula ang mga pagkakamali. Alam mo, sumisikip na ang mga pader at sa tingin ko, oras na lang ang hinihintay bago mangyari iyon. Oo, sana nga. 13 araw na, halos 2 linggo na. Pero makikita mo pa rin na marami pang ginagawa para malaman ang totoong nangyari dito. Kurt Dapp, retiradong homicide. Pima County Homicide Detective, salamat sa oras at pagsama sa Law and Crime. Mahalaga ang iyong pananaw. Walang anuman, isa pa ulit dahil napakahalaga talagang ipalabas ang mga numerong ito. Kung meron kang anumang impormasyon kung nasaan si Nancy Guthrie, makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff sa 520-351-400. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa FBI sa 1800 call FBI o pumunta sa tpsfbi.gov. Yan na ang lahat para sa kasong inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Live din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.